Good day po sa mga PisoTab owners and PisoTab builders natin dyan. So sa video po na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin gagamitin or paano po natin isi-set up ang ating ESP8266 as a server dito sa ating JDS PisoTab software for centralized mode. So ipapakita ko po sa inyo yung mga wirings niya and then ituturo ko rin po siya kung paano siya gumagana. So dito po tayo. First, check po natin ang ating coin slot. So ito po ang coin slot natin. Meron po siyang 3 wires. So yung red, white, and black. Red po is positive, white po is yung coin, and then yung black naman po is yung negative. At meron din po tayo sa baba, set pin po. Sa may taas po yan. Sa upper connector po. So mas dun po sa pinakataas yan. Yan. Gumamit po ako ng JST connector para po mas madali siyang i-connect. Ngayon, dito naman po tayo sa ating ESP8266. Meron po tayong baseboard and then yung ESP8266. Yung ating set pin po ay nakalagay po sa D6. So, i-connect ko po D6. And then, ang ating coin pin naman po ay nakalagay po sa D7. Ayan. So, dito naman po tayo sa kabila, ang ating red and black wire. So, ang red and black wire naman po ay nakalagay po sa 12 volts. Dito po sa baseboard na ito, meron po siyang pin dito sa gilid. Yung V1 po, hanapin nyo na lang po yung V1. Yung sa ground po, dito po tayo maglalagay ng ground ng ating coin slot. Yung sa red naman po, dito naman po tayo sa may V1. So, kung ano pong, kahit anong row po dyan, pwede po. Basta 12 volts po yan. Kapag hindi po kayo sure, gumamit po kayo ng multimeter para po ma-check nyo kung ano po yung pin na yun. So, kung 12 volts po ba siya o 5 volts. Pero po sa case ko po, ito po ay 12 volts. Dito po ay 5 volts and then dito rin po is 5 volts. So, meron din po dapat tayong 12 volt power supply. So, nakakonect po ito sa ating power supply. Pag sinaksak po natin, dapat po mag-turn on ang ating coin slot at ang ating ESP8266. Just make sure po na wala pong dito sa, lalo na po dito sa 12 volts, dapat po wala po siyang short circuit. Kasi pag nagkaroon po ng short circuit, pwede pong masira ang iyong ESP8266. So, i-make sure ko lang po. Ayan. So, ready na po yan. Saksak ko lang po. Yan. So, pag umilaw po ang ating coin slot, ibig sabihin ready na po siya. Punta po tayo sa ating tablet. Makikita po ninyo. Sa ating tablet, ito. Pindutin nyo lang po yung ating admin panel. Punta lang po tayo sa admin panel. Password is 1234 for default password. And then, makikita nyo na po, connected dito sa part na to. Ayan. So, yan po. Makikita nyo po, connected. Ibig sabihin po, naka-set up na po kasi ang ating ESP8266 kaya connected na po siya automatically. Next, itetest na po natin ang pag-insert coin. So, yan po ang magpapakita kapag wala pa po siyang time. Click mag-insert coin po tayo. And then, may 15-second timer po. Try po natin mag-insert ng 5 pesos. Ayan. So, makikita po ninyo. Nagpakita po yung 5 minutes, ay 30 minutes. Try po ulit natin. Pwede po natin i-done yan para po mag-add na ang ating time. So makita nyo po, naka-add na ang ating time doon. 29 minutes and 54 seconds. Kapag meron din po tayong floating timer dito. Ayan. So pwede nyo po siyang i-drag and i-drag kung saan nyo po gusto siya ilagay. Next, mag-try po tayo ulit mag-insert coin. Click lang po natin insert coin. Ayan. Hulog po ulit tayo ng 5 pesos. Ayan, tinanggap po. Makikita po ulit natin. 30 minutes. Try po natin ng 20 pesos. Ayan. So, kapag makikita nyo po, nadagdagan po siya 25. So, magiging 210 minutes na po siya. Depende po ito sa rate na nilagay nyo po dito sa admin panel. So, to change rate po, punta lang po tayo sa admin panel. Hanapin po nyong rates. Under rates, makikita nyo po, configure time rates. So, dito po tayo magpapalit ng timer.
ay ng time rates. So 5 pesos, 30 and 20 ay 70 and 180. So ito po yung mga minutes niya. Okay? So kapag save nyo na po yun, automatically mag-update na po ang ating timer. Next naman po is yung account system. So makikita nyo po, meron po tayong accounts dito. So pag meron po, nagpindot po tayo dyan, and then nag-click po tayo ng ating, nag-input pa tayo ng ating account. So JD, yan, create and log out. Yung ating time po is masasave dun sa ating database. So makikita po natin na wala po, di ba po? Pag nag-login po ulit tayo, click natin yung account. Tapos nilagin po natin yung JD. Tapos JD. Yan, login. So makita nyo po, babalik po yung time. Para po yun, para sa mga gustong ma-save yung kanilang time. So try po natin i-log out ulit. Log out. Ayan. So try po natin maghulog ng 5 pesos. Pero kailangan po natin click yung insert coin. Hulog ng 5 pesos. Ayan. So nadagdagan po 5 pesos. Click lang po natin, is done. So yan, 30 minutes na po. Maggawa po ulit tayo ng account. Lagyan naman po natin LO. Yan. Create and log out. So yan, magagamit na po natin sa susunod kapag next session. So pwede po lahat po ng Piso tab sa loob ng na connected dito sa ating ESP32 ay magagamit po yung time na yon. For example, meron pa po kayong isang Piso tab at gusto nyo po i-login yung account doon sa isang Piso tab na yon, pwede po. Yun po yung gamit ng ating account system. So ito lang naman po yung ating mini tutorial para sa ating wiring diagram ng ating ESP8266 sa centralized mode. So pwede nyo rin pong tularin yung andito sa ating website, yung ating ESP8266 centralized mode diagram. Pero pwede rin po itong ganitong setup. So yung 12 volts po, make sure lang natin na hindi nagta-touch para po hindi masira ang ating ESP8266. So yun lang po, at pag may questions po kayo, tanong lang po kayo. Feel free to message us in our Facebook page, JDS Device Rental Software. And then, yun lang po. Thank you and bye-bye.